Sundan po ninyo ako sa pagbasa ng ating teksto ngayong umaga. Nasa unang Juan, kabanatang 2. Unang Juan, kabanatang 2, talatang 15 hanggang 17. Ang sabi, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay sa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan, ang nakapupukaw sa masamang pita ng laman, ang mga nakatutukso sa paningin, at ang karangyaan sa buhay ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Mapaparam ang sanlibutan at lahat ng kinahuhumalingan nito, ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. So ang series 4 na mensahe ay tungkol dito sa talatang ito na nagsasabing, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan. Si Papa Doc, tawag nila Pastor Doc, maraming pangalan si Manong Ronnie, dinefine sa atin, kapag napakinggan ninyo yung salitang sanlibutan sa Biblia, ano ang ibig niyang sabihin? At meron 5 tinutukoy ang sanlibutan sa Biblia. Ang una, itong planetang tinitirhan natin, the planet Earth. Tawag sa Biblia ay sanlibutan. Padalwa, yung mga tao nakatira dito. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ang tinutukoy ay yung mga tao, the whole mankind. Sanlibutan yon. Ano nga ang una? Yung ating planeta, the planet Earth. Padalawa, yung mga tao nakatira sa planetang ito. Yung the whole mankind. Patatlo, yung mundong nilikha ng tao. Kaya sa mundong ito, ang tao ay gumawa ng kanyang sariling mundo. Mundo ng politika, mundo ng negosyo, mundo ng showbiz. Maraming iba't ibang mundo na nilikha ng tao. Ang tawag din ng Biblia ay sanlibutan. Yan ang patatlo. Pang-apat ay yung kapanahunan sa 2 Korinto 4:4 ay sinasabi na si Satanas ang Diyos ng sanlibutang ito, na ang ibig sabihin ay the God of this age. Kaya yung sanlibutan doon, ang ibig sabihin ay yung ating kapanahunan, o 4 na ang ating definition ng salitang sanlibutan. Ano nga ho ang una? Pauli-uli tayo, pero repetition is learning. Itong ating planeta, padalwa yung mga tao nakatira sa planetang ito. Patatlo, yung mundong nilikha ng tao. Pang-apat, yung kapanahunan. Sanlibutan din ang tawag. Pero sa talatang ito, nang sinabi ni Apostle John, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, ano ang tinutukoy niya? Maliwanag ko ba sa inyo? Sa talatang ito, sa pagkagamit ni Apostol Juan, ano ang ibig sabihin ng sanlibutan? Ito'y tumutukoy doon sa masamang takbo ng sanlibutan. Referring to world's corrupt value system. Yun ang sanlibutan. Yung masamang pagpapahalaga ng tao. Si Satanas ay siyang may kontrol ng buong sanlibutan. Tingnan natin dito din sa John, 1 John, unang Juan, kabanatang 5, talatang 19. Ang sabi, 5 verse 19, alam nating tayo mga anak ng Diyos at ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng dyablo. Kaya ang mga anak ng Diyos, sila lamang ang hindi sa dyablo. Ang lahat ng ito ay nasa ilalim ng kontrol ng dyablo. Nasusundan ninyo ako? Tayo lamang ang hindi sa dyablo. Ang buong sanlibutan, lahat ng pamamaraan ng sanlibutan ay pawang sa dyablo. Sabihin mo nga sa katabi mo, tayo lamang palang hindi sa dyablo. Ang buong sanlibutan ay sa dyablo.
Kaya ang babala ni John, huwag nating iibigin ang sanglibutan ito na tumutukoy dun sa mga maling paniniwala, mga maling pagpapahalaga, mga likong pamumuhay, at di makadiyos na gawain, mga makamundong gawi at pag-uugali. Yun ang huwag nating iibigin, sabi ni Juan. Tiniyak ni Satanas na ang kanyang pag-iisip at ang kanyang pamamaraan ang mamamayani sa mundong ito. Pati nga, tinitingnan ko nga, pati edukasyon natin ay unti-unting kinokontrol na ng dyablo. Pag kayo nag-aaral ng science, umpisa pa lamang, sasabihin na tayo nagmula sa unggoy. Sasabihin na walang Diyos na lumikha. Ang lahat ng ito'y nagkataon lamang. Lahat ng bagay na ito'y sumulpot lamang ng kusa. Walang lumikha. Sa principle of design, kalasin mo ang relo, alugin mo ng 1 bilyon at hindi siya mabubuong relo. Kung walang lumikha, paano nagkaganito ito? Kaya, namayani yung corrupt value system. Yun ang sanlibutan. Pag sinabing corrupt, alam natin, corrupt, kasamaan, tinignan ko sa Diksionaryong Tagalog, kasamaan, katiwalian, kabulukan, kabuktutan. Meron pa salitang lingkag. Hindi tayo pamilyar doon. Lingkag, masama. Sira, daya, kurakot, liko. Yun ang mga katumbas na salitang corrupt. Kaya ang sanlibutan, the world, yun ay tumutukoy doon sa corrupt value system. Ayun. Ginamit din sa grade yung salitang kunizo na ang ibig sabihin ay arrangement. Kaya, yung sanlibutan ay tumutukoy din sa masamang kalakaran. Huwag daw nating iibigin yung masamang kalakaran ng sanlibutan. Hindi naman ibig sabihin ay huwag na nating mahalin ang planeta na ito. Wala tayong ibang titirhan kundi ito. Dito niloob na mabuhay at dumami ang tao. Kaya mahal natin ang mundo, pero huwag nating mamahalin yung pamamaraan ng mundo. Huwag tayong masisiyahan sa iniaalok ng mundo. Huwag natin pagnanasaan ang mga bagay sa mundo. Huwag natin pag-uukulan ng labis na pagpapahalaga ang mga bagay sa mundo. Ang pangungusap ay nasaan yung pautos. Hindi ba nagsimula si John, huwag! Ano ba ang ibig sabihin ng mga huwag ng Diyos? Kapag sinabi ba ng Diyos na huwag, ano ang ibig niyang sabihin? Nakikita ko na ang salitang huwag ay parang barandilya. Nakakita kayo ng tulay, ba't nilalagyan ng barandilya? Para walang mahulog kahit gabi. Pero may nahuhulog ding mga lasing. Ang mga huwag ng Diyos ay parang mga barandilya na siyang inilagay ng Diyos para sabihin, anak, hanggang diyan ka lang. Huwag kang lalagpas dyan kasi mapanganib na kung lalagpas ka pa riyan. Yan ba ang ibig sabihin sa inyo ng mga huwag ng Diyos? Lagpas dyan, ikapapahamak mo na. Tayo ba'y parang mga bata na naiinis sa maraming huwag? Ikaw ba'y naiinis sa maraming bawal ng Diyos? Hindi mo na ba na iniisip na ang mga bawal na yun ay dahil mahal ka ng Diyos at nais kanyang ingatan? Pag sinabing huwag kang mangangalon niya, ay dahil gustong ingatan ng Diyos ang iyong sarili at ang mga tao sa loob ng pamilya na nagmamahal sa iyo. Kaya sabi, huwag, dahil mahal ka niya. Mga barandilya ng buhay. O tayo mga batang nagre-rebelde sa mga huwag ng Diyos dahil habang sumisigaw ang Diyos sa langit ng huwag, ay tayo naman ang gigigil at gusto natin kumawala sa mga huwag ng Diyos.
na parang hinahadlangan tayo ng Diyos sa mga bagay na magbibigay sa atin ng kaligayahan. Ang mga huwag ng Diyos ay hindi para sikilin yung mga bagay na makapagpapasaya sa atin. Namamali tayo ng kahulugan. Yung mga huwag nga ng Diyos ang maghahatid sa atin sa mga bagay na totoo, mabuti, kaibig-ibig, banal. Sa pagiging mapaghimagsik natin, kapag sinasabi ng Diyos na huwag ang isang bagay, yung bagay na yun ay parang lalong nagiging kaakit-akit. Nasundan ba nila? Pag sinabing huwag, sabi ng Diyos kay Eva at kay, huwag ninyong kakanin yung bungang yan. Habang sinasabi ng Diyos na huwag, lalong nagiging katakam-takam ang bunga. Lalo natin pinanggigigilan ng mga bagay na huwag. Dahil tayo sadyang mapaghimagsik. Dahil gusto yun ng ating laman. Ang mga bagay na huwag ay ginagawa niya Satanas na kaakit-akit sa ating paningin. Nang sabihin ng Diyos kay Eva at kay Adan na huwag kainin, parang naisip nila na may ipinagdadamot sa kanila ang Diyos. Naisip ni Eva na mainam ang maging marunong. Ito ang totoo. Mas mainam maging inosente kaysa maging marunong. Ano ang sabi ng Diyos? Be innocent of evil. Dapat ay kayo walang malay sa masama. Hindi na baling tayo walang malay, mas mainam at mas makakabuti sa akin niyon. Ano ang sanlibutan? Yung masamang sistema, masamang pag-iisip, masamang pamamaraan, masasamang gawi, na pawang naghihimagsik laban sa Diyos. Bakit siya hindi dapat ibigin? Kasi ang mga pag-iisip na yon ay nagmamataas laban sa Diyos. Ina-reject ng value system ng mundo ang Diyos para alisin ang puwang ng Diyos sa ating buhay. Kaya sabi ni John, huwag ninyong iibigin ang sanlibutan. Dahil hindi natin kakampi ang sanlibutan. Amen? Ang kakampi natin ay ang Diyos, ang sanlibutan ay kaaway ng Diyos. Kaaway ng Diyos. Kaya, ang sabi ni Santiago, mga taksil. Hindi ba ninyo alam na kapag kinakaibigan ninyo ang sanlibutan, kayo nagiging kaaway ng Diyos? Bakit kataksilan yon? Parang ganito. Kung sa pangangamkam ng China sa West Philippine Sea ay mas pabor kayo sa China, ang tawag sa inyo taksil. Dahil mas mahal ninyo ang kaaway, dahil hindi siguro ninyo alam kung sino ang inyong kakampi. Kaya ang sabi ng Diyos, kapag kinakaibigan natin yung kaaway ng Diyos, ang tawag ng Biblia ay mga taksil. Para masakit sa tenga. Taksil. Taksil sa bayan. Pero yung mga umiibig sa sanlibutan, ang sabi ng Biblia, kayo taksil sa Diyos, hindi ba ninyo alam? Dahil ang iniibig ninyo ay hindi ang Diyos, kundi ang mga kaaway ng Diyos. Huwag tayong maging balingbing. Alam niyo sa politika, yung balingbing, hindi mo alam kung kakampi mo o kaaway mo. Kaya sasabihin siguro, ikaw gayakin. Dahil pinagdududahan ng ating katapatan. Tayo ba'y sa Diyos o pag nasa loob ng simbahan, tayo kakampi ng Diyos. Paglabas ng simbahan, kaaway na tayo ng Diyos. Kasi ang kaibigan natin ay yung mga kaaway ng Diyos. Ang sabi ni Jesus, hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon. Iibigin ninyo ang isa
kapupuutan ninyo ay kalwa. Bakit ganun? Hindi ba pwedeng hatiin ko na lang ang pag-ibig ko na sa iyo kalahati, sa ikalahati? Hindi ka pwede, sabi ni Jesus, iibigin mo ang isa, kapupuutan mo ang kalwa. Hindi mo pwedeng hatiin ang iyong pag-ibig. Dalawa lang ang pwede mong pagpipilian, ibigin siya o kamuhian siya. Either you will hate one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. Paglingkuran ng tapat ang isa at hamakin ang ikalawa. Pagdating sa pag-ibig sa sanlibutan, may 3 paalaala ang Biblia ngayong umaga. At ang una nga ay, huwag ibigin. Mabigat ang laban nating mga Kristiyano. Sasabihin ko sa inyo, kung siseryosohin ninyo ang pagsunod kay Jesus, may 3 laban araw-araw. Una, nilalabanan mo yung masamang hilig ng katawan. Tayong lahat ay merong masamang hilig ng katawan. Tayo may tigkakaunting katakawan, tigkakaunting katamaran, may tigkakaunting kayabangan. Minsan hindi kakaunti. No. Tanungin mo yung katabi mo, kaunti baga ang kayabangan mo? Minsan ang kayabangan natin, malaki pa sa atin, ang katakawan natin sobrang laki. Ang pagiging ganid natin sobra. Ang pagiging makasarili natin sobra. Yan ay masamang hilig ng katawan. Yan nilalabanan natin araw-araw. Parang kalaban natin, sarili natin. Pero tayo nakatira pa sa makasalanang katawan. Ang katawang ito ay papalitan pa ng isang banal na katawan na hindi na nagnanasa ng masama. Pag mababa ang espiritu mo, minsan ay naiinggit ka sa gumagawa ng masama. Minsan ba yung naiinggit kayo na parang ang sasarap ng buhay nila? Saganang-sagana sa pulutan. Kapag mababa ang espiritu mo, may pagkakataong naiinggit ka sa paggawa ng masama dahil yung katawan mo'y sumigaw na gusto ko rin yun. Unang laban sa ating laman. Padalawa, tukso. Tukso. Yung tukso pa naman, kung saan ka mahina, doon ka tatambangan. Yan ay parang, ba't baga kung alin yung masakit, lagi siyang nasasagi. Alam na ng dyablo kung saan ka mahina. Alam na niya. Kung ang edad mo'y 50, 50 ka na rin pinagmamasdan ng dyablo. Baka mas kilala ka pa ng dyablo ka sa asawa mo. Alam niya kung paano ka tutuksoin. Alam niya kung saan ka mahina. Kapag ang kahinaan mo'y pagsisinungaling, uumangan ka ng mga sitwasyon na matutukso kang magsinungaling. Kapag ang kahinaan mo'y pandaraya, iuumang ni Satanas ang sitwasyong ikaw ay makakapandaya. Kaya sa aming negosyo, pag nahalata namin kahinaan ng tao itong kadayaan, hindi namin siya inilalagay sa sitwasyong makakapandaya siya. Si Brother Carl, ang kanyang trabaho sa amin, magbilang ng magbilang. Kasi kailangan tama sa bilang. Dahil sasabihin, ang binuhat ko po is 200, pero ang totoo 100 laang. Kung ano ang iyong kahinaan, uumangang ka ng demonyo kung saan ka mahina. Araw-araw. Pantatlo, yung kamunduhan. 3 ang nilalabanan natin araw-araw. Pita na lamang yung makasalanang pagnanasa, tukso, at yung kamunduhan. Ang kamunduhan o worldliness ay parang malakas na agos ng tubig.
Na hindi ka naman pwedeng magpaanod-anod na lang kasi tatangayin ka. Kahit na mapagod, lumangoy tayo ng pasalunga sa agos. Kahit na mapagod. Dahil hindi naman pwedeng effortless. Wala kang gagawin. Kung ano ang gusto sa opisina, anod ka ng anod. Kung anong gusto sa school, anod ka ng anod. Kung ano ang sitwasyon sa luwas, paanod-anod ka lang. Sa politika, paanod-anod ka. Ay kung magapaanod ka lang pala, umalis ka na dyan. Kasi hindi mo alam kung saan ka dadalhin yan. Meron akong advice sa inyo, kung napakalakas ng agos ng kamunduhan at hindi ninyo kaya, umalis kayo sa mundong kinalalagyan ninyo. Hindi para sa inyo yan. Ipapahamak lamang kayo niyan. Ang mga taong umiibig sa sanlibutan ay makasanlibutan. Ang mga taong umiibig sa Diyos, maka-Diyos. Nawaan ninyo pa paano nagiging maka-Diyos ang tao? Kung iniibig niya ang Diyos, nagiging maka-Diyos siya. Kung iniibig niya yung sanlibutan, siya nagiging makasanlibutan. Inuunti-unti na unti-unti. Ang mundo ay parang banayad na agos. Parang bahagya ng anurin ng bangkang papel. Unti-unti. Pagdating, hindi mo na mamalayan. Yun, layo na. Malayo ka na. Unti-unti. Paano ba ang tao nagiging mukhang pera? Paano ba napunta ang tao na siya ay mapagmahal na sa salapi? Minsan, kung kayo ay mga taong nagpupundar pa lang ng kabuhayan, alam na alam ko yan dahil ako ay doon galing, inaarimuhan mo lang yung kaukaunti. Ako'y nabuhay doon sa panahong mahalaga pa ang piso. Inaarimuhan natin yung kaunti-unti. Hanggang sa pag-aarimuhan natin, hindi mo na muna ako masimba ngayon. May paninda ako. Kailangan ma-delivery, kailangan mabenta rin, kailangan matakala rin, kailangan maibilad rin. Unti-unti, kinakain ka. At sa laki ng iyong pagod, naintindihan ko ang pagod ng mga entrepreneur na wala namang pampasweldo sa kargador. Di ikaw na rin ang kargador. Wala namang pampasweldo sa tagabilad ng palay. Ikaw na rin ang magabilad. Hanggang sa paghihirap mo, nagiging madamot ka. Kasi iniisip mo, na mag-isa naman ako nang iipunin ko ito. Ba't nang marami na ito? Marami nang gustong makigastos nito. Nasaan kayo kung nung nag-aipon ako? Nasaan kayo nung nagahirap ako? Bakit ngayon ay marami na tayong gustong gumastos nito? Tama naman yun. Pero ang pag-iingatan natin ay dumating tayo sa sitwasyon na parang pera na lamang ang mahalaga sa buhay na ito. Nagiging Panginoon mo na ang pera kasi parang pera na lang ang mahalaga sa buhay na ito. Hindi po. Huwag tayong huhugot ng kasiyahan sa mundong ito. Dahil hindi naman ito talaga ang mahalaga. Kaya, ang pag-ibig sa sanlibutan ay karibal ng Diyos sa ating buhay. Ang pag-ibig sa sanlibutan ay karibal ng Diyos sa ating buhay. Wala akong nakitang Kristiyanong makamundo ang umiibig sa Diyos. Pag iniibig mo na ang sanlibutang ito, likas na nawawala ang pag-ibig sa Diyos. Kasi yung pag-ibig sa sanlibutan ay pumapatay sa pag-ibig sa Diyos. Ganon yung mga lalaking nangangabit. Kasi ba't namamatay ang pag-ibig nila doon sa asawa nila? Kasi nalipat na doon sa kanilang bago. Ganon din po ang pag-ibig sa Diyos. Pag may mga bagay tayong minamahal ng higit sa Diyos, siyempre nahahalinhan nga ang ating pag-ibig. At sabi ng Diyos, ay wala na ang iyong unang pag-ibig. Nawawala ang pag-ibig sa Diyos. Kaya sabi ng Biblia, ang umiibig
ang umiibig sa sanlibutan, wala sa kanya ang pag-ibig ng Diyos. Kapag inibig natin ang sanlibutan, wala sa atin ang pag-ibig ng Diyos. Hindi naman natin pwedeng mahalin pareho katulad na sinabi ko. Hindi, wag natin pag-ariin ang hindi ari. Sabihin mo sa katabi mo, wag mong pag-ariin. Hindi ari talaga. Hindi maaari. Hinding-hindi. Ngayon, madaling ibigin ang mundo kaysa sa Diyos. Ang pag-ibig sa sanlibutan ay nakakabulag. Kasi, hindi mo makita ang worth ng Diyos. Hindi mo makita na ang Diyos ay higit na kaibig-ibig. Mas kaibig-ibig ang kasikatan, mas kaibig-ibig ang pera, mas kaibig-ibig ang kasaganaan kaysa sa Diyos. Tingnan ninyo, ba't madaling ibigin ang sanlibutan? Dahil maraming ina-offer ang sanlibutan. Ano ang ina-offer ng sanlibutan? Mga bagay na nakapupukaw sa pita ng laman. Padalwa, mga bagay na nakakaakit sa paningin. Hindi ba naroon sa text natin? Okay. Tingnan ninyo, para ipaipakita ko sa Biblia na ito talaga ang mensahe ng Diyos ngayong umaga. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan ang nakapupukaw sa masamang pita, number 1, mga nakatutokso sa paningin, number 2, at karangyaan sa buhay. Yan ang ina-offer ng sanlibutan araw-araw. Nakapupukaw sa masasamang pita, nakatutokso sa paningin. Ang mundo ay parang para bagang opposite sex na malakas ang appeal. Ang mundo ay malakas ang appeal. Kumbaga, umaalembong sa mga Kristiyano ang mundo at inaakit tayo na pumatol. Nag-aanyaya na magkaroon ng affair sa mundo. Inaakit. Tayo na iwanan ang pag-ibig sa Diyos at siya ang mahalin. At yung mga bagay na ito, mga bagay na nakapupukaw ng laman, nakakaakit sa paningin, itong mga bagay na ito ay pain lamang ng dyablo. Kasi ang gusto nga ng dyablo ay ilayo ka sa Diyos. Ilayo ang iyong pag-ibig sa Diyos. Kuhanin ang iyong allegiance at alisin sa Diyos. Sa English ay maiintindihan natin, yung nakapupukaw sa laman, sa English ay lust. Lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. Ano yung lust? Yung mga literate sa English, mas malalim yung lust. Pag sinabing lust, yung lust bagay parang gustong-gusto mo yung kapitbahay pero may asawa ka na. Lust. Hindi yun love. Kasi masama namang love mo yung asawa ng kapitbahay. Ang dapat love mo si misis mo lang. O brother, sabi mo kay misis, ikaw lang dapat love ko. Kapag minahal mo na yung asawa ng kapitbahay, hindi na love yun. Ang tawag ng Biblia doon ay lust. Yun ay immoral na pagnanasa. Lust. Yung lust, it is a strong desire. Na pagkakamala ng taong pagmamahal yun, kasi napaka-strong nung desire na yun. Pita, sa Tagalog, sa luma. Pag sa Tagalog na luma, pita. Yun ay pita. Inaalok ng mundo yun para pag nasaan natin. Nag-a-appeal at nakapagbibigay sa atin ng kasiyahan. Ano naman yung kapalaluan sa buhay?
Yung kapalaluan sa buhay ay yung pagnanasang maging sikat, maging bida, maging tanyag. Kasi tinanong ko ang aking asawa, ba't ba gusto ng mga babae sila palaging maganda? Sabi naman niya, kayo naman lalaki, gusto rin kayo, lagi din kayo papugi. Hindi naman masama na magnasang maging maganda. Dapat lahat tayo magaganda at mga gwapo. Kaya, may iba't ibang klase ng fashion. Pero wag naman yung basta maganda kahit labas na. Kaya mga nagsuot ng mga babae masyadong mapang-akit, sino ba talagang inaakit ninyo? Yan ba'y pagnanasang maging maganda? O pagnanasang maging kaakit-akit, baka kayo'y mapansin kahit ng mga may asawa na. Kanino kayo nagapapansin? Saan tayo dadalhin ang pagnanasa nating maging maganda? Maging bida? Yung kapalaluan sa buhay ay may malaking kaugnayan din sa material. Ang sabi ng isang commentary, boasting about what we does for our living and the abundance of the things one has because of it. Yung pinagmamarangya natin ang ating mga pinagkukunan at ipinagyayabang natin ang ating kasaganaan dahil sa mga bagay na kaya nating ipunin. In the theological sense, pride is defined as excessive love of one's own excellence. Yung gusto mo lagi ikay bida, ayaw mong ikay nahihigta ng iba. Okay naman sana yun. Huwag lamang maging obsession. Hindi naman masama yung maghangad na sana'y mas marami kong pera kaysa din sa katabi ko. Sino sa inyo ang may gusto noon? Sabi mo sa katabi mo, gusto ko sana'y mas marami ang pera ko kaysa sa iyo. O gusto ko sana'y mas maganda ang bahay ko kaysa sa bahay ninyo. O mas gusto ko na mas malaki ang hanap buhay ko kaysa sa inyo. O mas malapad ang lupa ko kaysa sa inyo. O hindi masama yun. Ang masama ay yung magpalalo. Kapalaluan sa buhay. Itong mundong ito ay nagakarera kung sino dapat mauna, kung sino ang maging pinakamaganda, sino ang bida. Alam niyo kung natatakot kay Yulo kasi siya ay naging celebrity, pwedeng maging biktima ng kapalaluan sa buhay. Mahirap magpakumbaba kung itinataas ka ng tao. Mahirap magpakumbaba kung itinataas ka ng tao. Kaya si David ay pinuri ng Diyos kasi niluklukan niya ang pinakamataas na trono, pero sabi ng Diyos ay siya'y nanatiling pinakamapagpakumbabang tao. Ang tukso sa buhay na ito, ang tukso ng mundo ay tayo maging mayabang. Tanungin nga ang katabi mo, may kayabangan ka ba? Pride. Matinding pagkahaling na maging bida at maging sikat. At dahil sa paghahangad natin na maging ahead, gusto palagi nating iparada yung ating mga napundar, yung ating mga pinag-aralan, yung ating na-accomplish. Gusto nating inaparada palagi yun. Inagamit natin yung Facebook para iparada ang mga yun. Kapalaluan sa buhay. Dapat si Jesus ang laging bida sa ating buhay. Amen po ba? O sabihin mo din sa katabi, dapat si Jesus ang laging bida sa ating buhay. Payag na ba tayo na yung katabi natin ay mas bida kaysa sa atin? O sabihin sa katabi ulit, payag na ako, bida ka na. Mauna ka na. Basically, ang kamunduhan ay yung pagnanasa o pagnanais sa mga bagay na nakakapukaw sa laman, nakakaakit sa paningin,
at mga kapalaluan sa buhay. Meron kaming ni Ate Doring paboritong awit na nagsasabing, tumingin ka sa langit, pagkat doon ang pag-asa, ang mga bagay sa lupa nagdudulot ng luha. Paborito namin yon. Palagi tayo titingin sa langit at sa mga bagay na nasa langit. Dahil ang mga bagay sa lupa, akala lamang natin makapagpapayasa sa atin. Pero ang kapalit pala noon ay luha. Alam ninyo, lahat tayo pagtatangkaan ng dyablo. Ay si Jesus nga pinagtangkaan at dinala siya ng dyablo sa pinakamataas na bundok at ipinatanaw sa kanya ang lahat ng mga kayamanan at kaharian sa buong sanlibutan at bumulong siya kay Jesus. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng yan. Pero hindi libre. Kung sasamba ka sa akin. Kung ang Panginoong Hesus pinagtangkaan nga ng dyablo, tayo pa kaya? Tayo mahinang nilalang? Ang dali-dali nating mainganya? Ang dali-dali nating akitin? Akala natin lahat ng ginto. Akala natin na ginto, binigyan tayo nagpakahirap tayo para mabili ang alahas na ginto at saka brilyante. Yung pala'y tanso at puwitlaang ng baso. Madaling ibigin ang sanlibutan kasi ang waring kasiyahang dulot ay kaagad. Ngayon na. Iyon ang lahat yan ngayon na. At mararanasan mo ito ngayon na. Ang kamunduhan ay naroon sa ating pagnanasa. Naintindihan po ba ninyo ako? Ang kamunduhan ay wala sa mga bagay na ginagawa natin o sa mga lugar na ating pinupuntahan. Ang kamunduhan ay naroon sa ating pagnanasa. Nasaan ang kamunduhan? Naroon sa ating isip ang kamunduhan. Wala po sa labas ng ating buhay. Yung mga bagay na pinapatulan natin ay dahil ang mundo nakapasok na sa ating buhay. Ang kamunduhan ay bumabaluktot ng makadiyos na pagpapahalaga. Habang ipinaparada ng dyablo ang mga bagay sa mundo, ang mga Kristiyano na may parang nag-window shopping. Parada sa halap mo. Yun ang style ni Satanas Para bagang, kung sa human ay paano mo namang nakita ang lahat ng kayamanan ng sanlibutan. Siguro nag-flash sa harap ni Jesus ang lahat ng mga bagay na yon. At sabi ni Satanas, yan lahat yan, iyo lahat yan. Ganon din naman tayo, hindi man ina-flash, pero habang tayo naglalakbay sa mundong ito, nakakakita tayo ng mga bagay na kakit-akit at nag-a-appeal sa ating makasalanan. At tayo naman ay para nag-window shopping. At ang pag-ibig sa sanlibutan ay nagpapahamak sa atin. Padalawang paalaala, una, huwag ibigin. Pangalawa, huwag gayahin. Ano nga ang una? Huwag ibigin. Pangalawa, huwag gayahin. Sa Roma 12, talatang 1, ang sabi, huwag kayong umayon sa takbo ng sanlibutan ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at talagang ganap. Huwag gayahin. Sa panalangin ni Jesus sa John 17 verse 6, ipinakilala kita sa sanlibutan sa mga taong ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan. Ang mga Kristiyano ay ibinigay ng Ama kay Jesus. Sabi ni Jesus, tayo'y mula sa sanlibutan. Kinuha tayo ng Diyos, hinango tayo mula dito sa makasalanang sanlibutan. Alam natin ang ating pinanggalingan at kaya alam din dapat natin ang mga bagay na dapat natin talikuran. Dito tayo kinuha Sabi niya sa verse 9, John 17, at ngayon ako'y pupunta na at aalis na ako sa sanlibutan, ngunit nasa sanlibutan pa sila, Amang Banal, ingatan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Verse 15,
Hindi ko inidadalangin na alisin mo sila sa sanlibutan, kundi iligtas mo sila sa masama, sapagkat hindi sila makasanlibutan, tulad ko na hindi makasanlibutan. Kaya ang palatandaan ng mga tagalangit ay hindi na sila makasanlibutan. Ngayon sabi ni Jesus, hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanlibutan. Sa palagay niyo, bakit? Kung tayo tagalangit ba tayo narito? Gusto ba ninyong hindi na tayo makakauwi, diretso na tayo sa langit pagkatapos ng simba? Sino sa inyo ang payag na wala nang makakauwi, diretso na tayo sa langit? Diretso na sa langit yung maiiwan, pakihakot na lang yung mga palay ko sa bodega, inyo na. Hindi pa tayo aalis sa sanlibutan dahil may layunin pa ang Diyos sa sanlibutan. Dahil tayo ang asin at ilaw ng sanlibutan. Hindi pa tayo inaalis ng Diyos sa sanlibutan dahil ang layunin niya ay tayo yung maging iba para maging halimbawa, para maging gabay, para lumikha ng pagkakaiba. Dahil hindi tayo taga-sanlibutan. Sabi ni Jesus, hindi sila makasanlibutan tulad ko na hindi makasanlibutan. Alam ni Jesus na pwede tayong mahawa ng sanlibutan. Kaya sabi niya, idinadalangin ko na sila'y ingatan mo mula sa masama. Alam ni Jesus yan. At tayo maniwala na hanggang ngayon ipinapanalangin tayo ni Jesus na araw-araw sana'y tayo wag mahawa ng sanlibutan. Kung nagtatagumpay ka sa sanlibutan ay dahil tinugon ng Diyos ang panalangin niya para sa iyo na ingatan kanya mula sa masama. Ano ang padalawang paalaala? Huwag natin gayahin ang sanlibutan. Kanina sinabi ko na ang sanlibutan ay parang agos na umaanod sa atin. Ngayon naman, sa talatang ito, may padalawang paghalimbawa, sabi dito. Babasahin ko ang talata mula sa iba't ibang bersyon ng Biblia. ASB, and be not fashioned according to this world, but be transformed by renewing of your mind. New Living Translation, do not copy the behavior and customs of this world, but let God transform you into a new person. New Century Version, do not be shaped by this world. Do not be shaped by this world. Kaya ang paghahalimbawa sa sanlibutan ay parang malaking hulmahan. Parang malaking hulmahan na pilit kang sinasaksak sa hulmahan para ang maging ayos mo at anyo ay katulad nung hulmahan. Ay kung tayo Kristiyanong palambot-lambot na parang gelatin, mga gelatin Christian, na kung ano ang mundo, ganon din sila. Kasi pinipilit sila ng mundo na maging kagaya nila. Alam niyo kung minsan ang pressure sa mga kaopisina, katrabaho, minsan ay kapamilya, na tayo gumaya sa ginagawa nila. Dahil ang mundo ay parang malaking hulmahan. Sabi ng Diyos, huwag ninyong payagan na kayo hulmahin ang mundo. Mag-iba kayo ng hugis at ng tabas at ng pamumuhay dahil hindi kayo taga-mundo. Sa tatlong bersyon na ito, napakaliwanag ang paglalarawan na ang sanlibutan ay parang hulmahan. Huwag mong payagan na hubugin ka ng sanlibutan. Hayaan mong ang salita ng Diyos bumago sa iyo at i-rearrange, i-reshape ang buhay mo para maging lalong kalugod-lugod sa Diyos. Yung kalakaran ng sanlibutan ay palaging papalayo sa Diyos. Kaya ang daan patungo sa kamunduhan ay daan papalayo sa Diyos. Naintindihan mo ba ninyo? Ang daan patungo sa kamunduhan ay siya ring daan papalayo sa Diyos. Unti-unti kinakain tayo. May mga sitwasyong, may mga salitang nilamon na sistema.
Ano ang ibig sabihin ng nilamon ng sistema? Dati, nung pagpasok niya sa ahensya na yon, masama talaga ang sistema at ayaw niya ng sistema. Pero nung naroon na siya sa loob ng sistema, naging gaya na din siya ng mga dinatnan niya sa loob ng sistemang iyon. Hindi ba maraming mga politiko ay ganun din? Ayaw nila ng korupsyon, pero nung naroon na sila, parang hindi na ito maiiwasan kasi ginagawa na ng lahat. Sa mga kabataan, may tinatawag tayo yung peer pressure. Yung parang wala ka naman sa uso pag hindi ka makikigaya. Parang hindi ka in. Parang hindi ka tanggap. Parang kang old-fashioned kasi hindi ka gagaya nila. Hindi na baling habulin tayo ng aso, wag na lang tayo makiuso. Alam niyo ang kamunduan ay parang tubig at ang barko. Kahit yan ay napakalaking volume ng tubig, hanggat ang tubig ay hindi nakakapasok sa loob ng barko, walang problema ang barko. Hindi ba? Kahit punong-puno ng kasamaan itong mundong ito, kung hindi natin pinapayagan ng kasamaan, pumasok sa ating buhay, okay ka. Tanungin mo nga katabi mo, okay ka pa ba? Wag mong papasukin ang kasamaan sa buhay mo. Kahit ang kasamaan ay naglipa na sa mundo, okay ka. Wala kang problema. Pero kahit yan ay gagadaliri ang butas sa barko, dapat mong atensyonan yan. Kasi pwedeng lumubog ang barko. Dahil pinabayanan mo ang mga tagas. Mula ngayon hanggang mamaya, magsiyasat nga kayo kung ang buhay ninyo parang barko, nasaan ang mga tagas? Ang mga tagas na yan ay dapat matakpan. Kau-kaunting kamunduhan, kau-kaunting kalaswaan, kau-kaunting pagsisinungaling, kau-kaunting pandaraya, kau-kaunti. Nilalamon tayo ng mundo. Naka-expose tayo sa kamunduhan. Pero wag natin payagan na tayo maimpluwensyahan ng sanlibutan. Walang exempted sa tukso ng makamundong gawain. Alam niyo ang sagot ni Jesus kay Satanas? Ang Panginoon mong Diyos ang iyong sasambahin, siya lamang ang iyong paglilingkuran. Kaya, ang kamunduhan ay umaakit sa atin para pahalagaan ang kayamanan kaysa pagsamba sa Diyos. Pahalagahan ang kasikatan kaysa paglilingkod sa Diyos. Ipinagpapalit natin. Pero ang nais ng Diyos ay tayo mabuhay na walang ibang sinasamba kundi siya at walang pinaglilingkuran kundi siya. Ang tukso ni Satanas ay palaging ipagpalit yung eternal sa material. Yung eternal at yung temporary sa pangwalang hanggan. Do not copy the behavior and customs. Kaya huwag ibigin yung pag-ibig dun sa kalakaran. Kasi mga bagay sa sanlibutan, hindi lamang yung kalakaran, kundi yung mga bagay, things. Dalawang magkaibang bagay. Ano? Yung mga, hindi lamang yung kamunduhan, kundi yung mga bagay. Hindi naman talaga masama ang mga bagay na yon. Ang masama yung excessive desire. Ang kamunduhan ay naroon sa pagnanasa. Ang kamunduhan ay naroon sa set of human affection. Ang kamunduhan ay naroon sa pananaw. Ang kamunduhan ay naroon sa attitude. Yung love of money, attitude siya. Naintindihan ba niyo yung, ay mukhang kwarta yan. Hindi naman yung mukhang ninoy. Hindi yung mukha. Ang ibig lamang sabihin natin ay yung attitude niya,
ay mas mahalaga na ang pera kaysa ano pa mang bagay. Kaya nagmumukhang pera. Dahil inaibig na yung pera, mukhang pera. Nakikipag-away sa kaunti. Nag-away sa kaunti na para yung 5,000 ay nasira yung pagkukumari, yung pagkakaibigan. Ay di mahalaga na yung 5,000 kaysa sa pagkukumari. Kapag mahalaga na ang pera kaysa sa relasyon, kapag mahalaga na ang pera kaysa paglilingkod sa Diyos, ay ibig sabihin, mali ang attitude. Love of money is an attitude. Kaya kung ito ay attitude, kung ito ay isip, kung ito ay kondisyon ng puso, ganito ang sabi ng Proverbs 4:23. Ang inyong puso ay buong sikap mong ingatan. Sa ibang salin, bantayan. Sapagkat mula rito dumadaloy ang bukal ng buhay. Kaya, abantayan daw natin yung takbo ng ating pag-iisip. Yun ang ibig sabihin ng puso. Yung ating mga pananaw. Kasi doon daw bumubukal ang lahat ng bagay. Pag-iisip. Panghuli. Ano nga ang una? Huwag ibigin. Padalawa, huwag gayahin. Pantatlo, layuan. Sa unang Pedro 2:11, ang sabi, mga minamahal, ipinamamanhi ko sa inyo bilang mga dayuhang nakikipamayam sa daigdig na ito. Talikdan ninyo ang masamang hilig ng katawan na naghihimagsik laban sa Espiritu. Basahin ko sa English. Dear friends, I warn you, as temporary residents and foreigners, to keep away from worldly desires. Tayo daw ay mga temporary residents. We are foreigners. Dito daw sa mundong ito, tayo ay foreigners. Tayo ay temporary residents. Binigyan din yon. Yan din ang sabi ni Pablo. Hindi tayo taga-sanlibutan. Yan din ang sabi ni Jesus. Hindi sila taga-sanlibutan. Maliwanag sa Biblia na kapag kay Kristiyano, ikaw ay kabilang sa ibang mundo. Hindi ka kabilang sa mundong ito. At sa mga bagay na umiiral sa mundong ito. Kaya, para wag tayong mahawa ng sanlibutan, hindi naman natin kailangang umalis dito, kailangan lamang nating layuan yung kasamaan ng mundong ito. Layuan. Ang ginamit na salita dun sa pag-ibig ay pagkahumaling. Minsan ang mga kabataan hindi na nakakasunod kung ano ang kahulugan ng mga malalalim na salitang Tagalog. Ano ang ibig sabihin natin ng pagkahumaling? Ano ang ibig sabihin natin ng paghaling? Haling na haling. Yun ang katumbas ng pag-ibig. Sobrang pagkahaling. Isang labis at matinding pagkaakit o interes sa isang bagay o idea na nagdudulot ng hindi mapigilang pagnanais na patuloy itong maranasan at makamit. Ulitin ko ang ibig sabihin ng pagkahaling. Kahit Tagalog hindi madali. Kailangan ko ang inyong atensyon. Ano daw? Isang labis at matinding pagkaakit. Yung pagkahaling. Isang matinding pagkaakit at pagkagusto sa isang bagay na nagdudulot ng di mapigilang pagnanais na patuloy itong maranasan at makamit. Yun ang ibig sabihin ng pagkahaling. Yung patuloy na maranasan at makamit. Yan ay hindi makadiyos at di malusog na pagnanais. Tayo pa namang mga tao ay binubuo ng iba't ibang klaseng pagnanais. At ang di malusog at di makadiyos na paghahangad ang nagpapahamak sa atin. Kung nabasa na ninyo ang sulat ni Pedro, ang tawag sa kanya ay general epistle. Walang talagang tiyak na taong papadalhan. Halimbawa, sulat sa mga taga-Epeso, alam natin na siya ay para sa mga taga-Epeso. Sulat sa mga taga-Kolosas, yun ay para sa mga taga-Kolosas lamang. Sulat sa
Sa mga taga-Tesalonica, yun ay para sa taga-Tesalonica lang. Pero ang sulat ni Pedro is isang general epistle. Sumulat siya sa lahat ng mga Kristiyanong nakakalat sa buong mundo. Sa makatuwid talagang ang katotohanan ay para sa lahat ng mga Kristiyano sa iba't ibang panig ng mundo, nabubuhay sa lahat ng lugar, sa lahat ng panahon. Sabi niya, to keep away from worldly desire. Sabi ni Lusada, moderate the greed. Huwag kayong padaya kanino man, sabi niya. Sabi ni Pablo sa Ephesians chapter 5, sa pamamagitan ng pangangatuwirang walang kabuluhan, sapagkat dahil sa mga gawang yan, ang Diyos ay napupuot sa mga taong suwail. Alam ninyo, ang mga taong yumayakap sa makamundong pananaw, ay yumayakap din sa makamundong pangangatuwiran. Kaya nga na pag-aari nila sa kanilang konsensya ang mga bagay na hindi maaari, dahil gumagamit sila ng makamundong pangangatuwiran to convince themselves. Ang kinukumbinsi nila para mag-ari sa konsensya at mapaniwala ang sarili. Ewan ko kung nararanasan ninyo na kayo'y nakikipagkatuwiran sa sarili ninyo. Bubulong ang konsensya ninyo, sasabihin mali yan. Pero nangangatuwiran kayo sa isip ninyo para kumbinsan ang sarili ninyo. Na hindi mali yun. Kung minsan nakakapangat, ba't hindi ka naman nagsimba noong linggo? Kailangan ko magapasay. Pagbaga ako sumimbay, bigyan ako ni pastor ng 5 kilo pag-uwi. Ano namang kinamalayan ko doon? Pero nangangatwiran ng tao sa isip niya para kumbinsihin niya ang kanyang sarili. Kung hindi man niya makumbinsi ang mga taong kaharap niya. Ganun katuso ang tao, May mga taong dinadaya ang kanilang sarili para kalmahin ang kanilang sariling budhi. Kaya sabi ni Pablo, huwag kayong makisangkot sa mga taong makamundo. Ang makamundong pag-iisip ay nagbubunga ng makamundong gawa at gawi. At matapos bihagi ng mundo ang iyong pag-iisip, yayakapin mo na ang makamundong pagpapahalaga at pag nagkagayon, magiging makamundo ka na rin. Ang sasabihin ng mundo ay, isa ka na rin sa amin. Hindi ba yun ang pinakamasakit na katotohanan kapag tiningnan tayo ng mundo at wala na tayong pinagkaiba sa mundo? Parang nung kami nagpunta dun sa malaking mosque ng Muslim sa Abu Dhabi, ay kailangan ka magkulubong ng kwan at parang kawalang galang sa mga babae na hindi magkulubong. Kaya si mama ay nagsuot ng kulubong. Ay meron siyang kaklase na nag-asawa ng Muslim, Muslim na siya ngayon. Ang sabi nung kanyang kaibigan ay, bagay sa iyo, kasister ta na ngayon. Kaya pag tayo mabubuhay na taga-sanlibutan, ay, sasabihin na sa libutan, ayos, isa ka na sa amin ngayon. Ang paalaala ng Diyos ay mag-iba na kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng takbo ng inyong isip. Sa aking pagkaalam, kapag tayo ay nabubuhay na katulad ng sanlibutan, ang nawawala sa atin ay yung ating identity. Mahirap mawala yung identity, Kasi yung identity, yun ay bigay ng Diyos. Bigay ng Diyos. Sa pagpasyal namin ng isa't kalahating buwan sa South America, parang sabi ko, parang walang bakla at tumboy dito. Pero dahil yun ay June, hindi ko alam kung ano yung Pride Month. Ang dami namang watawat na nakagawagayway na yung rainbow flag. Pumunta kami, lumipad kami papuntang Iquitos.
kung gusto mong makita yung pinakamalaking ilog sa mundo, yun ang syudad na naroon sa tabi ng ilog. Malaki ang Rio Grande ay mga. Ang lapad ay mga ito at Papandayan. Ganong kalaki yung ilog. 6 kilometers. Inaabot kami ng parada ng LGBT. Maniwala kayo, kaliit-liit na bayan. Dilim ang karsada sa dami. Kung merong mapaghimagsik na bayan, yan Peru. Pero wala ka naman makikita bakla o tumboy. Pero nang pumarada, dilim ang buong bayan. Hindi ka makatawid sa plaza sa dami ng tao na iwinawagayway ang kanilang paghihimagsik sa Diyos. Alam ninyo ang nawawala sa mga bakla at tomboy ay yung kanilang identity. Yung sinabi ng Diyos na ikay babae, sasabihin, hindi, ako'y lalaki. Sabi ng Diyos, ikay lalaki, ang sasabihin niya, hindi, ako'y babae. Ano ang nawala sa kanila? Yung kanilang pagkakakilanlan. Ganon din naman tayo, kahit wala tayo sa mundo na yon ng mga LGBT. Kapag tayo'y nabubuhay, na makasanlibutan, ang nawawala sa atin ay ang pagkakakilanlan at sasabihin ng mga tao, sino baga kayo talaga? Pag-isipan. Mahirap kayang mabuhay na kaaway mo ang iyong kapitbahay? Mahirap kayang mabuhay na kaaway mo yung kasama mo sa bahay? Mahirap kayang mabuhay na kasama mo yung kasama mo sa trabaho? Pero ito ang sasabihin ko, mahirap kayang mabuhay na kaaway ang Diyos? Mahirap kayang mabuhay ng kaaway ang Diyos? Ang sabi ng Diyos, sabi ng Biblia, ang Diyos ay laban sa mga palalo. Mahirap na buhay yun. Hindi ko alam kung sa oras na ito, ikaw ay nabubuhay na kaaway ng Diyos. Sabihin ko sa iyo, mahirap yung buhay na pinili mo. Dahil sabi ng kabilang bahagi ng kasulatan, kung ang Diyos ay nasa panig natin, sino ang laban sa atin? Sa Art of Warfare ay sinasabi, huwag kang lalaban sa isang laban na wala kang tsansang manalo. Wala pa pong nanalo sa Diyos. Kapag pinili ninyo ang sanlibutan, kayo ay dun sa talo. Sinong gustong sumama sa talo? Doon tayo sa siguradong panalo. Amen? Sabihin mo, ako doon sa panalo. Sayang, kung doon ka sa talo, isipin mo, kung ikaw ay negosyante, hindi mo i-invest ang iyong puhunan sa isang negosyong palugi. Kasi mawawala din yung pinuhunan mo. Pero ito ang panghuling salita. Kaawa-awa ang mga taong nahumaling sa sanlibutan at inibig at pinahalagahan ang sanlibutan. Dahil ang sabi ng Biblia, dahil ang mga bagay sa sanlibutan ay lilipas at mauuwi sa wala. Ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Sabihin mo nga, ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos. Lakas-lakasan mo. Ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Amen.